Hello mga kaibigan, mga masigasig na sumusubaybay sa pagninilay na ito, mapagpalang araw ng Biyernes sa inyong lahat. Ngayon ay nasa ika-labing-anim na araw na tayo sa buwan ng Pebrero 2024. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, upang magbigay sa inyo ng mga pagninilay sa ating mga pagbasa. Una sa lahat, pinapaabot ko sa inyo na sa aking mga panalangin araw-araw ay sinasama ko kayo at ang aking dalangin palagi ay nasa mabuting kalagayan kayong lahat. Ngayon, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 9, versikulo 14 hanggang 15. Ano ba ang nilalaman ng ating ebanghelyo sa araw na ito, mga kapatid? Dito, napapansin natin na ang mga disipulo ni Juan ay lumapit kay Jesus at ang sinabi, bakit kami na mga Pariseo ay nag-aayuno ng tapat at ang iyong mga disipulo, ang mga alagad, ay hindi. Alam nyo mga kaibigan, ang pag-aayuno ay napakahalaga. Pero, bakit sinumbatan ng mga Pariseo si Jesus at sinabihan na bakit ang kanyang mga disipulo ay hindi nag-aayuno? Ang gustong ipaabot ni Jesus sa kanila ay ganito. Kung ang pag-aayuno ay hindi ito masyadong nauunawaan at ang dahilan lang ay ipakita sa mga tao na nag-aayuno ka upang sabihin at ipaabot sa kanila na mabuti kang tao, ay walang kabuluhan. Kaya nga si Jesus sabi niya, paano mag-aayuno ang mga alagad kung kasama pa nila ang ikakasal? So siguro mga kapatid, para sa atin napakasimple lang. Lalo-lalo ngayon na sa buwan ng Kwaresma ay pinapaalalahanan tayo ng simbahan na mag-aalay ng panalangin, mag-ayuno at magkawanggawa. Na sana sa pagtupad ng mga ito ay maunawaan natin, hindi lang yung sunod tayo ng sunod dahil ito yung nakagisnan natin, kundi unawain natin ang kahulugan ng mga ginagawa natin, lalong-lalo na sa aspeto ng pag-alay ng panalangin, ng pag-aayuno at ng pagkawanggawa. Bakit ko ito ginagawa? Sana nauunawaan natin ito. Kung ginagawa lang ito upang ipakita sa mga tao, ito ay walang kabuluhan. At lalong-lalo na kung ito ay ginagawa na hindi naman makikita sa iyong pamumuhay, sa iyong gawa, lalong-lalo na wala itong kabuluhan. Kaya mga kapatid, sa ating pagpatuloy, sana unawain natin ng mabuti ang kahulugan ng ating mga ginagawa, ng ating mga tungkulin, lalong-lalo na sa gawain natin sa buwan ng Kwaresma. Ang mensahe nito, bakit natin ito ginagawa, at sana makita din ito sa ating mga kilos. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, turuan mo kaming maunawaan ng mabuti ang aming mga gawain upang sa gayon ay makapaglingkod kami ng buong katapatan sa iyong paghahari. Amen.